Disyertong kaharian ng Saudi Arabia, binisita ng baha at ulan. Lugar na maraming kamelyo, Muslim, nagtataasang sand dunes at marahas na init na tumatagos sa balat. Ganyan kung ilarawan ang Saudi Arabia. Pero sa mga nakaraang araw, ang disyertong lugar sa Middle East ay nakaranas ng hagupit ng kalikasan. Iniisa-isa nang binabaha ang mga bansa sa Gulf of Middle East. Noong nakaraang buwan, tinamaan ng malawakang flash floods o rumaragasang baha ang Oman. Sumunod ang Dubai na binaha naman ilang linggo lang ang nakalipas. At ngayon, naramdaman sa Riyadh, Saudi Arabia ang torrential rains o malakas na buhos ng ulan na sinabayan pa ng kulog at kidlat. Ang mga kalsada ay naging ilog at tinangay ang mga sasakyan. Sinuspinde ang mga klase. Sinara ang palengke at ibang uri ng establishmento. Ano ang dahilan bakit ang tila disyertong lugar ay inulan at binaha? Ano ang naging epekto sa lugar ng malawakang kalamidad na ito? Ang binahang disyerto ng Kingdom of Saudi Arabia, yan ang ating aalamin. Ang baha sa Saudi Arabia. Ang City of Medina na second holiest site para sa mga Muslim sunod sa Mecca ay hindi rin pinalampas ng matinding pag-ulan. Nag-issue na ang Saudi Meteorology Department ng Red Alert para sa rehiyon, partikular sa Qasim at iba pang area gaya ng Riyadh at Medina na nakaborder sa Red Sea. Ang forecast, heavy rains at thunderstorms na pumaralisa sa ilan sa mga lungsod sa bansa. Nagpalabas na ng direktiba ang pamahalaan ng Saudi sa mga tao na mag-ingat. Sa kabutihang palad, wala pang naiulat na nasawi o kahit anong public damage dahil sa pagbabago ng panahon. Subalit, alam nyo ba na hindi na bago ang ulan sa Saudi? Noong 2022, tinamaan ng coastal floods o baha dahil sa pag-apaw ng dalampasigan ang Jeddah. 2 tao ang nasawi. Hindi rin ito phenomenon na tanging sa Saudi lang naranasan. Ilang linggo ng basa at lubog sa baha ang mga tao sa Oman, kung saan 18 tao din ang nasawi sa flash flood dala ng pag-apaw ng Persian Gulf. Sa kabilang banda, natanggap ng Dubai sa loob ng isang araw ang ulan na katumbas ay sa 1 taon. Ang itinuturong dahilan ay ang nabuong low pressure system sa Arabian Peninsula. Paliwanag ng mga eksperto, ito ay dahil sa climate change. Sa kasalukuyan, tumataas ang kabuuang temperatura ng mundo ng higit sa 1.2 degrees kada taon. Dahil sa init na ito, tumataas din ang moisture o halumigmig sa hangin. Sa kada 1 degree Celsius kasi na pagtaas ng temperature, kaya nitong magtaglay ng higit sa 7% ng moisture na siyang dahilan kung bakit mas maraming ulan ang nabubuo. At minsan pa nga, nangyayari ang torrential rains sa loob lamang ng maikling panahon at sa mas maliliit na lugar dahil sa climate change. Mula 2015, patuloy ang pagtaas ng average na global temperature. Tumataas ang bilang at lakas ng mga bagyo, heat waves, pagbaha at iba pang mga kalamidad na nauugnay sa pagbabago ng klima. Malaki rin ang pagbawas ng mga yelo sa Arctic at Antarctic dahil sa pagkatunaw. Ito ay nagdudulot ng epekto sa pagtaas ng level ng dagat. Mas maraming komunidad ang apektado ng mga kalamidad na dulot ng pagbabago ng klima, gaya ng malawakang pagbaha. Isa sa dahilan upang mapababa ang global temperature ay ang bawasan ang greenhouse gas emissions na bunga ng pagsusunog ng fossil fuels. Dahil ito ang pangunahing sanhi kung bakit napapadalas ang nakakapanibagong uri ng mapaminsalang klima sa kanilang lugar. Bilang isa sa pinakamalaking producer at exporter ng langis at gas sa mundo, ang Saudi Arabia ay may malaking bahagi sa paglilimbag ng greenhouse gases na siyang nagpapainit ng mundo. Katulad ng United Arab Emirates, Qatar at Kuwait, ang kanilang mga gawain sa pagmimina, pagproseso ng langis at gas
transportasyon at iba pang industrial activities ay nagdudulot ng mataas na bilang ng carbon dioxide, methane at iba pang greenhouse gases na nagtataguyod ng pag-init ng planeta. Tinatrap nito ang pumapasok na radiation mula sa araw na siyang dahilan kung bakit nagkakaroon ng climate change. Ang ganti ng kalikasan. Ang matinding pag-ulan ay dulot ng isang malaking bagyo na tinatawag na mesoscale convective system. Ayon kay Suzanne Gray sa University of Reading, nangyayari ito kapag nagsama-sama ang maraming individual thunderstorms na may dalang mabibigat na ulan at bumubuo ng isang solong malaking ulap. Mula sa mga solar power station sa kalawakan hanggang sa pagpapalakas sa mga lumilipad na glacier, may ilang mananaliksik na nagmumungkahi ng lubos na ambisyosong at mapanganib na mga proyekto upang labanan ang pagbabago ng klima. Maaari bang gumana ang mga ito? Para sa mga taong nakasaksi sa pagbaha, ang unusual weather pattern sa Middle East ay dahil sa ginagawa nilang weather modification bunsod ng seed clouding. Ang prosesong ito ay binubuo ng pagbabato ng silver iodide powder sa mga ulap. Ang mga droplet ng tubig na pinalamig ng powder na ito ay kakapit sa kemikal at saka babagsak sa lupa bilang ulan o snow. Ang cloud seeding ay karaniwang ginagawa ng mga bansa sa Middle East upang mapataas ang level ng kanilang freshwater resources. Depensa naman ng gobyerno, hindi nangyari ang pagbabaha dahil sa cloud seeding. Napaka-imposible daw itong magdulot ng ganong kalawak at kalakas na pag-ulan. Ngunit sa halip na ipokus ng pamahalaan ang kanilang resources na baguhin ang klima, kailangan muna nilang unahing solusyonan ang mga epekto ng pagbabagong ito. Halimbawa, ang pagbabaha ay may iwasan sa mga susunod na pag-ulan kung maayos na gumagana ang kanilang drainage system. Sunod nilang dapat iayos ang pagpapatupad ng early flood warnings at rain forecast upang makapaghanda ang mga taong hindi pa gaanong kasanay sa pag-ulan at pagbaha. Ang ulan para sa mga taga-disyerto ay isang biyaya. Ngunit ang ulan ay maaari ding maging sakuna lalo na kung ito ay hindi napaghandaan at resulta pa ng kapabayaan ng tao sa kalikasan. Ang hiling na ulan ay naging parusa pa. Alagaan at mahalin ang kalikasan. Ipinapakita lamang nito na kahit ang mga lugar na hindi natin inaasahan ay wala pa ring ligtas sa bagsik ng ganti ng kalikasan. Ikaw, ano ang masasabi mo sa naranasang ito ng Saudi? I-komento mo naman ito sa ibaba. Paki-like ang ating video. I-share mo na rin sa iba. Salamat at God bless!